Mga kababayan, ang masasabi po natin, ang Maynila lamang ang meron tinatawag na womb to tomb libre. Ang ibig po sabihin yan, magmula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, libre po ang serbisyo binibigay natin, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Umpisahan ko po. Kami nagkakasal dito ng libre. Kuminsan nagkakasal ako, 6 na pares, kuminsan 4, kuminsan 3. Pangkaraniwan na yung isang kinakasal ko. Wala akong bayad dyan. Pag kinasal po, siyempre, yung pinakamaligayang sandali sa buhay ng bagong kasal, yung honeymoon. Huwag karano ng 3, 4 o 5 buwan, maglilihi na po. Kinakailangan prenatal care. Meron tayong 6 na ospital. Isa sa bawat distrito. At meron tayong 59 health centers. Libre po ang prenatal care dyan. Pagkaraan po ng 9 na buwan, manganganak na po. Whether cesarean or natural birth, libre sa 6 na ospital. At meron pa kaming binigay na serbisyo na wala sa ibang lungsod. Ito yung tinatawag naming mini City Hall satellite offices. Bawat distrito po meron yan. Para hindi na sila pumunta sa City Hall, dahil nakakaipon-ipon sila sa City Hall, mamamasahe pa sila, naisipan namin magtayo na ng mga maliliit na City Hall sa 6 na distrito Doon sila magpapile nung kanilang application kung ano ang gusto nila. Yung kopya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, police clearance, o ano pa yung sertifikasyon. Pag napilapan po nila yon, uuwi na sila sa bahay, dadali naman yung mga application na yon dito, ipoprocess po, kinabukasan, pagtapos na, ihahatid po yan doon sa kanilang bahay. Yan po ang tinatawag naming door-to-door delivery nung kailangan nilang mga dokumento. Maynila lang po ang gumagawa niyan. Wala hong bayad. Yan po ang aming ginagawa dito sa lungsod ng Maynila. Pagkapanganak, siyempre, palalakihin yung bata. Pagkaraan ng mga 4 na taon, papasok na yan sa daycare, susunod sa kindergarten, tapos elementary. Libre yan. Tutungo sa high school, 4 na taon, libre na naman Patungo naman sa kolehiyo, 2 ang kolehiyo natin, ang PLM at Universidad de Manila na itatag namin noong 95 City College of Manila. Wala akong bayad dyan at pinagbawal ko ang kontribusyon o solicitation ng voluntary donations. Lahat ng gastos, gastos ng lungsod ng Maynila. Tayo lang meron 2 kolehiyo na libre. 6 na ospital na libre. Habang nakagraduate na yan, yung mga anak natin, ang tawag dyan, professional. Pag sinabi professional kayo, dahil nakatapos kayo sa kolehiyo, ang tawag sa inyo, conforme sa karerang kukunin nyo, doktor, dentista, nurse, abogado, arkitekto, ininyero, certified public accountant, o kaya teacher o professor. Importante makatapos sa kolehiyo. Ngayon, magkakaroon ng sariling pamilya yan. Along the way, tatanda na po. Pag tumanda po, hindi ba madaling kapitan ng karamdaman o sakit? Nandiyan na naman ang amin na ospital. Sasabihin ko na sa inyo kung saan dyan mga ospital na yan. Sa District 1, kanto ng Recto del Pan, yun ang Andres Bonifacio Medical Center. Yung pangalawa Ospital ng Tondo, Antipolo, Abad Santos. Pangatlo po, Ospital ng Sampaloc, dyan po sa Jeronimo G. Tuason. 4th District po yan. Panlima, dinatnan ko na po yan. Yung Ospital ng Maynila sa kanto ng Quirino Avenue at Ross Boulevard. Yung pang-6 yung pinakamaganda naming ospital, yung Santa Ana Hospital. 10-story yun. Centralized air conditioning. Lahat ng kwarto, lahat ng floor, air condition. Meron pa pala na nagpasa natin. Yung sa District 3, yung Justice Abad Santos Hospital. Yan puro bago rin ang medical equipment. Libre lahat yan. At karagdagan po nito, kami po nakapagbigay ng wheelchairs. Alam naman po niyo yung wheelchair, binibigay doon sa walang paa, putulang paa, may polio, o na-stroke, o matanda na, yung hindi na makalakad. Mas magaling,
yung wheelchair, dali na natin kung saan nakatira. Maynila lang ho, mayroong ganyan serbisyo. Yan ho, sa kagustuhan naming makatulong sa mga mamamayan ng Maynila, lalo na yung mahihirap. Hindi po sa salita, kung hindi sa gawa. Ayun nga sinasabi ko, pagtanda, kuminsan, aabutin na tayo ng kamatayan. Hindi ba sinasabi, namatay ho sa katandaan. Pwede rin mamatay sa sakit. Pwede rin naman sa aksidente. Pero kung wala ho kayong pera, mahirap kayong tao at squatter kayo, ang unang problema ho, yung pambili ng ataol. Nagbibigay ho kami ng libreng ataol. Kung kailangan ho ninyo ataol, bibigyan namin kayo. Wala hong bayad. Alam mo ninyo, nagtataka kayo siguro, saan ho kami kumukuha ng ataol na pinamimigay na libre? Meron ho ba kaming factory ng ataol? Wala ho. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, meron ho kaming crematory. Tanggap na ho ngayon yan ng mga tao. Dahil walang bayad ang cremation sa amin, kung pupunta kayo sa funeral homes o private hospitals, sisingilin ho kayo ng 10,000, 15,000 hanggang 20,000. Sa amin walang bayad. Kaya pag dinala ho ang bangkay doon sa amin, pag nasunog na, lalagay namin sa garapon yung abo, bibigay sa pamilya, iniiwan na ho yung ataol. Wala naman ho sigurong nag-uuwi ng ataol sa bahay. Baka humultuhin pa kayo nun. Kaya dalawa ho ang bodega namin ng mga ataol. Yun ho ang pinamimigay namin ng libre. Yung sa pagburol ho, kuminsan binuburol sa bangketa o sa karsada. Dahil maliit ang bahay, nagpatayo ho kami ng kapilya doon sa North Cemetery. Doon ho, libre ang burol. Sa araw ng libing, wala kayong nicho. Pagpapasukan ng ataol, nagbibigay ho kami ng nicho, libre. Kaya yun ang sinasabi namin, magmula sa sinapupunan hanggang kamatayan, libre. Maynila lang po ang meron yan. Inuulit ko po, Maynila lang. Yun po ang sinasabi ng mga naninira sa akin, wala daw akong nagagawa sa lungsod ng Maynila. Nakikita naman ninyo, pinapakita sa mga larawan, hindi ba sinasabi, a picture speaks louder than words. Kaya pinapakita ko na po ang katotohanan na nangyayari sa Maynila. Ang amin lang po masasabi, Diyos ko po, maawa kayo sa kanila dahil hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Salamat po.